Hi, ako nga pala si Manjiro. Kung bago ka pa lang sa channel ko, paki-like and subscribe lang. Ito yung sumunod na kwento ng matapos ang Season 3 sa TV ng Hajime no Ippo. Kaya tungayan natin ang isang magandang episode ng Hajime no Ippo 1446 na ang title ay ang Pagdating ni Marcus sa Japan. Hindi na ako magtataka kung bakit hindi kita makontak. Sa kulungan ka pala bumagsak, sabi ng manager niya. Hoy Marcus, pwede ba ako magtanong sa'yo? Bakit ba kung umarte ka, parang hindi ka ngayon masaya, sabi ng manager niya. Habang naglalakad sila palabas ng airport. Ako ang dapat mabwisit sa'yo ngayon. Hinanap kita kung saan saan. Tapos malalaman ko, nakulong ka lang pala dahil nasangkot ka sa pamamaril. Alam mo ba kung magkano ang binayad ko para lang makalaya ka, sabi ng manager niya. At tumingin lang na masama si Rosario sa manager niya. At anong meron sa tingin mong ganyan sa akin, sabi ng manager niya. At para may binubulong si Rosario. Ha? Ano? Di kita marinig, sabi ng manager niya. Nagkakamali ka sa sinasabi mo tungkol sa ginawa ko. Binaril ko siya, pero hindi ko naman siya tinamaan. Siya ang unang bumunot ng baril, kaya wala na akong ibang pagpipilian, kundi unahan siya. Kaya hindi ko yung kasalanan. Hindi ka kasi dapat naglalakad-lakad na mayroon kang dalang baril, sabi ng manager niya. Ang init dito, bigyan mo ako ng tubig, sabi ni Rosario. Hindi pwede, magtitimbang ka na pagdating mo sa hotel. Kailangan ko makita muna kung nasa tamang timbang ka ba. At kung naayos mo ba yung weight control mo, sabi ng manager niya. Akala ko pa naman, yung mga Japanese ay magagalang, sabi ni Rosario. Ang world champion ay nandito na. Pumunta sa lugar niyong mga taga-Japan. Wala bang babati sa akin, sigaw ni Rosario. At nagsimula na pagtinginan siya ng mga tao. Bakit nila ako pinagtitinginan? Hindi tama to. Mas lalo ako naaasar dahil sa pagtingin na ginagawa nila sa akin. Biglang mayroong binubunot sa bewang si Rosario. Kailangan ko atang pasabugin ang mga utak nila. Nagulat naman ang manager niya dahil sa kilos na ginawa ni Rosario. Huwag kang magpapaputok ng baril dito. Nasa Japan tayo. Wala tayo sa bansa natin, sigaw na manager niya. Ibigay mo nga sa akin yung tubig na yan. At inagaw niya yung bote ng tubig sa manager niya. Ano bang pinagsasabi mo? Sa tingin mo ba makakapagdala ako ng baril dito sa eroplano? Sabi ni Rosario. Huwag mong gagawin yan. Gawin mo na ang lahat, huwag lang niyang pag-inom ng tubig, sabi ng manager niya. Ako lang ang nag-iisang hindi masaya dito. Hindi tama to. Mali to. At binato niya sa mga tao yung bote ng tubig. Magsilayas nga kayo, sigaw ni Rosario. Hindi ako makakapayag na ako lang ang hindi masaya. Gagawin ko ang lahat para ang lahat na manonood dito hindi magiging masaya sa laban namin. Tatalunin ko siya, sabi ni Rosario. At nasa paligid lang pala niya yung mga newscaster ng Japan at nagtatago lang sila. At dinampot ni Mr. Fuji ang bote ng tubig. Sa ginagawa niyang hindi pagpaparamdam, akala ba niya ay sasalubungin siya ng mga tao pagdating niya dito? Ang lakas naman ng loob niya. Pero hindi ako makapaniwala na nagawa niya makarating dito sa Japan. Yun lamang po. Sana'y nagustuhan niyo ang video na ito. Paki-like and subscribe lang kung nagustuhan niyo ang video na ito. Malaking tulong na rin to para sa akin para ganahan pa mag-upload pa. Maraming salamat po.